Alright, mga ka-plastic. And this is me again, Big Sue. Right back at it again with another content. At isa na naman viral ang ating tatalakayan ngayong araw na ito o gabi sa inyong lugar. At tatalakayin po natin mga ka-plastic ay ang tungkol dito sa illegal parking ng isang mga kamote riders mga ka-plastic sa Pasay ito. Sa Pasay. Mga ka-plastic, pinost ito ni Basilio sa kanyang Facebook page. At ang sabi pa nga niya dito anong gagawin mo kung ikaw ang may-ari ng bahay na ginawang garahe ng bayan, mga ka-plastic. So, marami po ang nainis dito sa mga ganitong usapin. Pero panoorin na lang po natin yung mas maganda at mas mapaliwanag na pangyayari about dito. Eto, panoorin natin to. Ano kung ganito ang mga kapitbahay mo? Makikita sa video ang isang lugar kung tambak ang mga taon at isang bahay na may mga nakapark na motor. Makikita rin sa video ang isang kulay pulang kotse. Ito ay nakasignal papasok sa kanyang garahe. Ngunit hindi ito mapasok dahil sa dalawang motor na nakaharang sa tapat ng kanyang bahay. Bumubusi na siya upang alisin ang dalawang motor na nakaharang sa kanyang gate. Pero maririnig sa video na kapag bumubusi na siya ay naghihiyawan lang ang mga tao sa paligid. Animoy inaasar pa ang driver ng kotseng pula. Paulit-ulit na bumubusi na ang pulang kotse. Ngunit paulit-ulit din ang pang-aasar ng mga tao sa paligid. Tunay ngang kapag mahina ang pasensya mo sa ganitong lugar ay siguradong hindi ka tatagal at baka mapaaway ka pa. Ganito kasi ang problema sa Pilipinas, mga ka-plastic. Yung tipong illegal na nga yung parking, illegal obstruction pa dahil na-congest nila yung kalahati ng kalsada dahil hindi ko alam kung ano yung nagaganap dun sa lugar nila dahil sobrang daming tao that time . Tapos may nakabalandra pang basurang motor na kulay pula na kung saan ay talagang harang na harang dun sa gate ng mismong may bahay. Na talagang actually meron talagang batas na bawal magparking sa mga tulad ng mga kabahayan na may garahe. Yung kaya nga mayroong signages na don't block the driveway, mga ka-plastic . So ibig sabihin meron na po siyang kaukulang restriction na bawal magparking sa tapat ng garahe o sa mga pintuan ng bahay. Kasi paano ka nga naman makakalabas ng bahay mo kung sandamakmak na basurang sasakyan ang tatambad sa'yo. 'Di ba? Ganyan din ang sakit dito sa Cainta, mga ka-plastic. Ang nakakatawa nga nagkaroon pa sila ng signages na no parking. Tapos ang gagawin pa ng mga tarantadong nila lang ay paparkingan pa rin nila kahit na may signages na may no parking. Grabe. Wala na talagang gobyerno sa Pilipinas, mga ka-plastic. Talagang wala nang kinakatakutan ng mga tao. Samantala sa Japan, sa China, sa Singapore, never kang makakakitang ganitong kawalang modo ang mga tao doon. Talagang ginagalang nila ang batas sa kanilang bansa. Dahil kasi once na mag-disobey ka sa kanila, ay automatically ang gobyerno ng bansa na yon tulad ng China ay sa harapan mo mismo ay dudurugin yung sasakyan mo. Hindi na nila itotow yan, dudurugin talaga nila. Talagang yung disiplina nila talagang makakadurog ng damdamin mo. Ang lupit, di ba? Wala na talagang modo ang mga Pilipino ngayon, mga ka-plastic. Kahit saan na lang igagara yung sasakyan, wala na silang pakialam kung nakakasira sila ng environment ng ibang tao. Para bagang sila pa yung naagrabyado sa lagay na yon, mga ka-plastic. So ang pangit, 'di ba?
ganito nakatoxic ang sistema dito sa Pilipinas. Baka ang kinakatwiran nila kung may connection ako sa barangay kaya hindi mo ko kayang galawin. May kumpare ako sa nakagawad o kapitan. Yan ang mahirap. Ganyan kasi ang mga attitude ng mga taong hindi marunong rumespeto sa kapwa motorista o kahit sa mga tao. Diba? Yan ang nakakalungkot. Natatawa pa sila, no? Imbis na magbigay daan, nagsisigawan sila na para bagang sila pa yung agrabyado. Ilang minuto pa nga ang nagdaan ay inalis na nagmotor sa nasabing tapat ng bahay at umabante na ang nasabing pulang sasakyan. Talagang mga walang modo, no? Hindi na makaabante. Sumarang pa yung motor na isa. Taragis yan. Wala na talagang pag-asa ang bansa natin na maging disiplinado at umasenso. Bullshit na talaga ang mga tao ngayon. I think it's paliga ito mga kaplastic. Kasi may maingay na announcer doon sa barangay. Bakit sila nagkakandak ng paliga sa gitna ng kalsada? Public roads yan. Diba? Yan ang nakakapagtaka. Bakit ganun? Diba may mga covered court naman sila? At designated na doon sila maglaro. Bakit dyan sila maglalaro sa gitna ng kalsada? Which is may mga taong dumadaan. At mga sasakyan at the same time. So ang dapat sisihin dito, yung nag-organize niyan. Maaaring yung mga SK dyan o yung kapitan na walang kwenta at inutil dyan sa lugar na yan. Diba? Sabi nga sa comment mga kaplastik, ito yung barangay 4243 Tramos at sa Pasay City. Kapitan, anong balak mo dito? Sobrang stress na yung nakatira dyan dahil sa mga nakaharang na yan araw-araw. Dapat manawagan kayo sa LTFRB o kaya sa LGU mga kaplastik. Especially sa mga LTO o sa mga lahat na pwedeng tawagan mga kaplastik. Kasi sakit na ito ng Pasay mga kaplastik. Hindi lang sa Pasay, even sa Cainta ganito rin. Nagkakaroon ng mga illegal obstruction sa bawat kalsada. Biruin mo ang luwag-luwag ng kalsada tas gagawin ninyong garahe yung kalahati. Kaya pag nagkaroon ng sunog, hirap na hirap pumasok ang mga bombero na para bagang sisisihin mo pa yung mga bombero dahil hindi nakapasok. Diba? Mga bugok. Alam na niyang masikip dyan para siya tumira, mayaman naman siya, lumipat na lang siya sa subdivision. Ito yung mga rason ng mga bobong kagaya ni Gildo Cas Montoya. Parang sinisi pa yung taong naninirahan sa lugar na yon. Na bakit dun pa siya nanirahan. Alam daw niyang masikip daw dun. Dapat daw sa subdivision na lang daw siya tumira. Alam mo ba pinagsasasabi mo, Gildo? Tanga ka ba? Pareho ka din nila mag-isip. Tama, ganyan mag-isip yung mga taga ron sa Pasay. Mga kupal.
Para mo na rin sinabing magtiis ka dahil nandito ka sa lugar namin. Wala kang karapatang dumaan dito kapag kami nagpapaliga rito. Diba gago? At dahil dyan mga kaplastik, ito yung part 2 ni Basilio. Nasaan na yun? Nahuli na po yung nakaparking doon that time. Ayan. Naabutan ng mga kapulisan ata to ng MMDA. Yung mga nakagarahe magpahanggang ngayon dun sa bahay ng isang tao dyan. Diba? Nagre-reklamo pang traffic na daw. Natikita, no? Ito talaga yung promotor, yung nakapulang NMAX, kaya tuloy ginagaya siya. Ang ng mga ugaling squatter sa Pasay, no? Sila pang galit. Nagpapalakpakan pa sila. Grabe na talagang kawalang modo ang mga tao ngayon. Yan, kasalukuyan pong nauhuli yung mga illegal parker dyan sa Pasay. Akala nila hindi sila bubuelta ng nakatira dyan. Natikitan sila lahat no? Entrapment. Ang nahuli lang 3 motor ata samantala nung nakaraan ang dami nakapark Basahin natin yung comment. Sabi dito, basta mga ganitong ugaling porpis at squatter. Kung wala kayo sa sariling paradahan, lagay nyo yung motor nyo sa loob ng bahay. Totoo naman Dapat most of the top, bago kayo mamundar ng motor, ang unahin yung pundarin, garahe, mga kaplastik. Para hindi kayo nakakapambuisit ng ibang tao. Public roads yan, daanan yan. Paano kung magkaroon ng malawakan sunog dyan? Ano na lang ang mangyayari sa inyo dyan? Puspok lahat ng mga bahay dyan. Di pa nakakapasok ang mga bumbero. Di ba mga timang, mga siraulong nila lang.
Naba, big time sila kung ganun. Sana all kasali dyan. Ayan, kung makapanglait, trader lang naman ang motor nila. Mga basurang tunog lata. Ay, di ba? NMAX na red yung promotor dyan, mga kaplastik eh. Siya kasi yung nagpasimula niyan. Yan o. Siya nagpasimula niyan, kaya maraming gumagaya, iniisip na parking lot talaga. Wala talaga. Ang masakit yan mga kaplastik, palailuhin lang ng ilang linggo yan, balik na naman sa dati yan, kagaya sa Kainta. Meron na sumita, tapos pinalaylo lang ng isang linggo, balik na naman uli sa dati. Talagang wala na talagang pag-asa ang Pilipinas mga kaplastik pagdating sa disiplina. Yan o, siya pa rin yung tipan eh, bida dyan o, pula. Pulang NMAX. Pati bata wala na din modo. Totoo naman eh. Sa panahon ngayon parang hindi na maganda ang ugali ng mga kabataan. Parang pinalalabas nila na masamang tao ka. Porkit nasasawata sila. Meron pa tayong isa pang itatapik mga kaplastik. Base dito sa post ng isang netizens na sinasabi ng motor violator na nag-illegal park sa sidewalk na ginagamit ang kanyang pangalan ng reliyon kay Gabriel Go. Iglesia naman daw siya, kaya accept na lang daw yung kademonyo ng ginagawa niya. Diba? Nakakatawa na gagamitin mo pa yung pangalang iglesia para sa acceptance o exemption. Sabi kasi dito sa caption, viral ngayon online ang video ng isang motorista matapos umanong gamitin ang kanyang reliyon para makalusot sa violation sa kalsada. Sa video, kinakausap ng traffic officials ang motorista matapos umanong hindi agad magbigay ng lisensya at dahil sa posibleng paglabag na may kaugnay sa environmental violation. Ganyan talaga mga utak ng mga taong ginagamit ang kanilang mga impluensya. Diba? And that's the reason why kung bakit marami silang sticker sa motor. Para nga naman hindi sila makante o masita ng mga otoridad. Diba? So ito po yung context. Panorin po natin to. Eto. Nagbigay ng lisensya kanina. Ito, sa'yo rin. Hindi. Oh, ito rin. Alam niyo bang pwede kayo matikita ng environmental sa ginagawa niyo? Ito po yung baong ko. Lapit ko rin, iglesia naman ako sir eh. Eh ano na? Hindi naman po pwede po Hindi dapat ang relihiyon natin ginagamit natin sa tamang pamamaraan. Hindi po Aba matindi. Iglesia naman ako eh. So ibig sabihin kung kumpare mo si Jesucristo, hindi ka na pwedeng magkasala. Hindi ka na pwedeng patawan ng violation. Hindi ka na pwedeng tikitan. Abay matindi. And that's the reason why kaya may mga motorista na laging mayroong sticker sa harapan ng kanilang motor. Mapapansin mo yun. Parang yung sticker na yun, tanda yan na kailangan exemption ako sa lahat ng violation. Pag nakita mo yung sticker ng Taugama, hindi mo sila pwede sitahin kasi miyembro sila eh. Pag nakita mo yung sticker ng Iglesia ni Cristo, hindi mo pwede silang sitahin kasi sobrang napakatuwid na nila lang to. Kahit nag-counterflow yan, ang tingin ko dyan, napakabuting nila lang yan, mga kaplastik. Hindi mo pwedeng patawan ng violation yan. Nakasagasa ng pusa, may sticker ng Iglesia ni Cristo, okay lang yan, huwag natin patawan ng violation. Nag-illegal parking, okay lang, kasi may sticker naman eh.
Ganun na ba talaga ang basehan dito sa Pilipinas, mga kaplastik? Palakasan? Siguro kung naka-off cam to, aabsueltuhin to. Eh dahil mayroong camera, hindi ka lusot. Di ba? Di ba? Ganun lang kasimple, mga kaplastik. Dapat ito mga kaplastik, especially sa LTO, LTFRB, ang aking suggestion sa mga naglalagay ng mga sticker sa kanilang mga sasakyan ay ipatanggal nyo yan, mga kaplastik. Minsan nga may nakakakita ko sticker ng Malacanang, sticker ng Kongreso, sticker ng municipality ng isang lungsod, sticker ng mga opisyal sa PNP, lahat BIR o kaya sa mga lahat ng ahensya ng gobyerno o may kinalaman sa mga gang. Kapag may sticker silang ganyan, dapat hindi ina-allowed ng LTO yan. Dapat hindi nila ina-allowed ng LTFRB. Kasi dyan nagsisimula yung salitang palakasan eh. Sasabihin ng tarantadong nilalang nito, iglesia naman ako eh, hindi mo ako pwede sitahin. Dapat absuelto mo naman ako sa mga lahat ng ano. 'Di ba? Kaya hindi umaasenso ang bansa natin dahil sa ganitong mindset ng katoksikan nila. Pinapairal yung palakasan. 'Di ba? Lalagyan mo ng sticker, exempted. Wala kang violation. Kasi may sticker ka. Dapat pinagbabawal na ito sa LTO kasi dito nagsisimula yung salitang palakasan. Huwag nating ipairal yung ganun. Kapag may binayulit ka ayon sa batas, pagbayaran mo yan. Diba? Tanggapin mo yung violation mo. So okay lang pala na magparking ka kung saan-saan kasi iglesia ka. Basura na nga yung utak mo, basura pa yung ginagawa mo. Tapos hindi ka pa pwedeng kantiin kasi miyembro ka ng iglesia. So ano naman? Tao ka lang naman. Diba? Sakang hamak na taong nilalang na walang kwenta. Napatapon na rin, mga kaplastik. Sino ka ba para bigyan ka ng exemption? Porket meron kang sticker? Porket meron kayong mga sondo? Porket meron kayong coding na may pa-secret na coding kayong sinasabi? Exempted ka na sa mga violations sa traffic? No way! Walang ganun. Subukan mong gawin sa China yan. Kaya sa Sudan, tingnan ko kung saan ka pupulutin. Diba? Yan ang hirap. Na porket may miyembro kayo ng isang organisasyon o mga impluensyang tao, ay gagamitin mo na yon para makalusot ka. So paano naman yung mga ordinaryong taong walang koneksyon? Kawawa naman. Sila na lang lagi ang talo, kayo na lang ang bida. Kagaya na lang yung mga promodizer dyan sa Santa Lucia. Ginagamit yung pangalang Taugama. Ginagamit yung pangalang Iglesia ni Cristo. Kaya hindi na paparusahan, hindi na babiolate sa mga katarantaduang ginagawa nila dyan. Harap-harapang nagkakaroon ng nakawan sa selling area. Harap-harapang may ginagawang pang-hold up sa mga customer nila. Diba? Hindi nila magawang i-disciplinary action dahil miyembro kasi sila ng ganitong samahan eh. Kung ganun na lang ng ganun, kung mayroon tayong pinapaboran tao, ano na lang mangyayari sa Pilipinas? Magkakaroon na ng division? Nagkakaroon ng pagkakahiwalay ng kultura?
na kung sino na lang ang matigas sa mukha, yun na lang yung papanigan ng mga otoridad. At yung mga taong walang koneksyon, yun na lang lagi ang kawawa. At walang magawa. Para mo na rin sinabi ang hostisya ay para sa inyo lamang. Di ba? Kupal ka ba? Sabi ni Junel Leonesio, hindi yan kinukonsinti sa iglesia pag mali-mali, tikitan nyo. We. hindi nakaligtas, paano kami ni maniniwala niyan? Oo nga, no, sinabi nga nila ang mga taong nasa iglesia ni Cristo maliligtas daw. Paano yan? Hindi ka nakaligtas sa traffic violation. Sabi ni Karen Beltran, ipinangahas nila na pagiging INC nila kahit mali na ang ginagawa ay kinikonsinti pa din. Madalas nilang ginagawa yan sa mga daan lalo na pag may logo. Ayun nga, yung sinasabi ko, yung mga logo tricolor, yung may sticker sa sasakyan nila, like Taugama, Mason, Apo, Alpha Kappa Rho, Iglesia ni Cristo, at kung ano-ano pang putang inang mga impluensyang mga basura dito sa Pilipinas na wala nang ginawa kundi sirain na lang ang ekonomiya. Kaya lalong nalulugmok na ang ekonomiya ng bansa at wala na nagtitiwalang mga investors sa ibang bansa dahil sa mga putang inang nilalang na ito. Na talagang balasubas na magnanakaw pa, mga kriminal na legit na nagpapanggap na nakabarong. Diba? Mga disente kuno. Diba? Yan yung ibig kong sabihin. Madalas nila ginagawa yan sa mga daan lalo na at may logo ng tricolor. Hindi lang tricolor. Yung mga logo ng mga gang kasama na dun. Kaya madalas pag nakikita mo sa daan, lagi may exemption. Hindi paparahin yon pag may sticker. Pero pag wala kang sticker, takaw ka sa mga violation. Takaw ka sa ticket. Ganon dito sa Pilipinas. Malamang kaya yan hindi na exemption kasi may camera eh. Wala siyang lusot. Hindi nadamay pati yung nanguhuli. Administratibong malalayan. Diba? Kaya hindi umaasenso bansa natin sa mga ganitong sistema eh. Dinadaan na lang sa pangalan, sa tatak. Diba? Kaya wala nang asenso bansa natin. Kasi okay lang naman eh. Okay lang naman na bumagsak ang ekonomiya as long as sila yumayaman. Dahil may mga koneksyon eh. Kapag marami kang koneksyon, di ka nauubusan ng biyaya. Di ka nauubusan ng opportunity. Kahit wala kang kakayanan, kahit bobo ka, gagawin kang manager ng kumpanya. Kasi nga, may tatak ka. Kasi nga, may pangalan ka. Gets? So hanggang dito na lang ang aking opinion. And this is me again, Big Sue. Lagi nagsasabing, ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Kambid, commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.